Magandang araw sa inyo. This is the start of our lecture para sa discrete mathematics at ang topic natin ngayon ay propositional logic. Okay, let us start. So, ano ba ang proposition? Ang proposition is a declarative sentence. Ibig sabihin, ito ay mga sentence na nagsasaad ng katotohanan. It may either be true or false ang value ng declarative sentence na yun. Pero hindi pwedeng parehas na true or false ang value ng isang sentence na yun. Okay, dapat isa lang. It may either be true or false. Okay, so let's have an example. So sa number 1, Manila is the capital of the Philippines. This is a declarative sentence dahil ang Manila ay capital ng Pilipinas. Kaya ang truth value nito ay true. So this is an example ng proposition. Another one, sa number 2, Tokyo is the capital of Japan. So this is a declarative sentence at ito din ay totoo dahil ang Tokyo is the capital ng Japan. So this example ay a proposition dahil ito ay declarative sentence. So another is sa number 3, that is 3 plus 1 is equal to 4. So ang truth value nito ay totoo pero hindi ito declarative sentence kaya hindi siya proposition. Okay, so 4 plus 2 is equal to 7. So ang truth value nito ay false dahil ang 4 plus 2 ay 6. Okay, pero hindi rin ito proposition dahil hindi naman ito declarative sentence. Another is, what time is it? So, neither true or false ang value nito dahil hindi mo naman alam kung anong oras at hindi rin ito example ng declarative sentence kaya hindi ito proposition. Another one is, read this carefully na nababasa nyo lagi during the exam. Ang truth value nito, neither true or false ito kasi hindi mo naman alam kung anong kasunod ng sentence na yun at itong sentence din na ito ay hindi declarative sentence kaya hindi ito example ng proposition. Okay? So, yung mga declarative sentence na ibinibigay na pag-aaralan ninyo, usually dito sa mga susunod na topic na ito, ina-assign ng mga variable yon yung mga declarative sentence. Kunyari, itong 1 at saka 2 na to, this is an example of declarative sentence. Nilalagyan ng variable na equivalent. So, ang mga usual na propositional variables na ginagamit o statement variables ay P, Q, R, S, and so on. So, depende yun sa'yo kung anong gusto mong gamitin. Pero lahat ng letra sa alphabet ay usually pwede mong gamitin. Pero sa mga libro ng discrete mathematics, usually ang ginagamit nila P, Q, R, S at saka X, Y, Z. Yun ang mga usual na makikita nyo sa mga libro. So, yung mga truth value na pinag-aralan naman natin kanina lang na true or false. So, dinodenote yung true na capital letter T tapos ang false naman ay capital letter F. So, ang tawag sa pag-analyze ng mga propositions na ito ay propositional calculus o propositional logic. Now, kapag ang isang proposition mo ay kinumbine mo sa another proposition mo, ang tawag mo naman doon ay compound proposition na pag-aaralan nyo rin sa later part ng topic na ito. Okay? Okay, let's study compound proposition na dinefine natin kanina. Ito ay mga statement kapag kinumbine mo ang isa o dalawa or more than ng mga proposition. Ang tawag mo doon ay compound propositions. At ang mga logical connectives na ginagamit ay and, or, not, if, then, and, if, and only if. So, ito yung mga makikita mo na mga kinoconnect sa bawat proposition sa mga declarative sentences niya para masabi mo compound propositions yon. So, una, sa table ay negation. Okay, ang logical connectives na makikita mo kapag kinonect mo yung isang proposition to another proposition ay not na word. Okay, at ang symbol na ito. So, conjunction naman, kapag ginamit mong logical connectives sa compound proposition mo ay and. Okay, ang symbol naman nun ay inverted na letter V. Tapos, disjunction naman, kapag ang ginamit mo naman logical connectives dun sa declarative sentence o dun sa propositions mo ay or, ang symbol naman nun ay letter V. Okay? Implication naman ang tawag mo kapag ang nakita mo dun sa connection nung compound proposition mo ay if then. Okay, ang symbol naman na ginagamit dun ay arrow na going to the right. Okay, biconditional naman kapag nakita mong logical connectives dun sa compound proposition mo ay if and only if. Okay? Ang symbol naman niya ay yung arrow pointing on both sides. Okay? So, sabi natin, ang bawat proposition natin ay pwede natin i-denote
na mga propositional variable like P, Q, R, S, and so on. Okay? So, in the latter part ng mga lecture na ito, kailangan kabisado mo itong mga symbol na ito kasi yan yung mga gagamitin mong symbol para sa pag-connect ng mga compound proposition kapag binigyan ka ng mga sentences. Okay, kunyari sabihin natin yung sentence ng declarative sentence ng P mo ay not P. So, kaya may makikita ka mga ganyan. Okay. Yan. So, P is not P. So, kailangan kabisado mo yung mga symbol na ito kasi mga usual problem na masosolve mo dito sa topic na ito, naka-symbol siya. Okay? Sometimes may mga sentences naman siya na ito naman ang ginagamit. Tapos, kino-convert mo yung sentences na yun dito sa mga symbol na ito. Okay? Okay, let's start the first type ng compound proposition, which is negation. Okay, ang ibig sabihin ng negation, ito ay opposite o inverse ng statement o kabaliktaran ng statement. Kapag false yung statement na yun, kapag kinuha mo yung negation yung magiging true siya. Kapag true naman siya, pag kinuha mo yung negation ng true, ang kabaliktaran nun ay false. Okay, at ang symbol niya ay ito. Okay, yan. So, kunyari, given ka ng isang proposition, P, tas pinahanap niya yung negation, ibig sabihin, ang symbol nun ay ito. Ang ibig sabihin niyan ay not P. So, let's have an example. Kunyari, yung isang proposition mo, Maria is beautiful. So, para makuha mo yung negation niyan, yung kabaliktaran niya, so, Maria is not beautiful. So, ang symbol niya ay ito, magiging ganyan siya. So, ibig sabihin, not P. So, kabaliktaran siya nung proposition mo. Yun ang ibig sabihin ng negation. So, ang truth table ng negation ay ito. So, ito yung given na proposition sa'yo. So, kapag gagawin mo naman siyang not P, okay? Kapag true siya, magiging false siya kapag negation. So, kapag false naman yung sentence mo at gagawin mo, kukuhanin mo yung negation niya, magiging true siya. So, kaya yan yung truth table niya. Okay? Okay, let's study the next type of compound proposition, which is conjunction. So, ang conjunction, kapag kinunbine mo yung two or more simple statements mo, ang tawag mo dun ay compound statement or compound proposition. So, kailan ba siya nagiging conjunction? Kapag kinunbine mo yung mga statements na yun at ang ginamit mong logical connective dun sa mga sentences na yun ay N, ang tawag mo dun ay conjunction. At ang symbol nun ay ito, yung inverted V. So, kapag nakakita ka ng symbol na ganyan, P, okay, tapos yung inverted BQ, ang basa dyan ay P and Q. Okay, so let's have an example para maintindihan mo. So, dun sa unang sentence mo, the sky is blue. Sa pangalawang sentence mo naman, the grass is green. So, kapag gusto mo kuhanin yung conjunction niya, dapat, pag kinonect mo yung dalawang statement na yun, gagamit ka ng N. Kaya, ang kinalabasan, the sky is blue and the grass is green. Kasi may ginamit kang connectives doon na N. Kaya siya naging ganito. Okay? So, bakit nang sagot daw dun sa compound statement na yan ay true? Kasi meron kang truth table na pagbabatayan. Ito. So, kapag totoo daw yung unang statement at totoo din yung pangalawang statement, ibig sabihin yung buong statement na yun ay totoo. So, kapag totoo naman yung unang statement pero false naman yung pangalawang statement, ibig sabihin yung buong compound proposition na yun, ang sagot dun ay false. Okay? So, kapag yung unang statement mo naman ay false at yung pangalawang statement mo ay true, ibig sabihin yung buong compound proposition na yun ay false. Okay? So, kapag unang statement mo ay false at yung pangalawang statement mo naman ay false din, ibig sabihin yung buong statement na yun ay false. Okay? So, katulad nito, kunyari sa example natin itong unang statement ay true tapos yung pangalawang statement ay false. So, kunyari, the sky is blue. The grass is blue. Okay? Kunyari, pag pinagsama mo siya, the sky is blue and the grass is blue. Ibig sabihin, yung buong statement na yun, ang sagot doon ay false. Okay? Kahit yung isa doon ay totoo, pero yung isa ay hindi totoo, yung buong statement na yun ay hindi totoo. So, yun ang ibig sabihin ng conjunction. Kaya kailangan kabisado mo itong truth table na ito para kapag
binigyan ka ng mga tanong at ginamit itong certain type ng compound proposition na to, alam mo kapag yung buong statement ba na yun ay true or false ang truth value niya. Okay? So, may technique dito sa pagkabisado ng truth table. Okay? So, dahil pinag-aralan nyo naman ito sa data structure nyo, ang pagbuo ng truth table. Okay? So, ito yun. Okay? Dahil dalawa yung variable mo, P at saka Q. Dahil dalawa yung statement. Okay? Yung unang statement mo, nilet mo na P na variable, tapos yung pangalawang statement mo naman ay Q na variable. So, may formula tayo sa pagbuo ng truth table, that is 2 to the n. At yung n mo, yun yung dami ng variable mo. So, dahil dalawa yung variable, kaya naging 2 squared. Okay? So, that is equal to 4. Okay? So, ibig sabihin, 4 na rows. O kaya, 4 yung nakita mong row dyan. Okay? Yan. So, paano mo bubuuin yung pinaka-truth value dun sa unang column? Yung 4 mo, i-divide mo by 2. So, magiging 2 ang sagot. Ibig sabihin, dalawang true, dalawang false ang kalalabasan niya. So, kaya ito yon. Okay. Tapos, doon sa second column naman niya, i-divide mo ulit itong 2 na nakuha mong sagot, magiging 1 naman. Ibig sabihin, ang magiging variation niya, tag isang T, tag isang F. So, kaya naging isang T, isang F, tapos isang T, isang F. Okay, so ang kakabisaduhin mo na lang ito. Okay, yan. Kasi yan yung pinaka-sagot pag ginamit mo yung conjunction. Okay, sa compound proposition mo na yon. Okay? Okay, let's study the next type of compound proposition, which is disjunction. So, kapag nag-combine ka naman ng dalawang statement at ang ginamit mo logical connectives dun sa statement na yun ay or, ang tawag mo dun ay disjunction. At ang symbol na ginagamit natin dun ay yung symbol na letter B. Okay? So, kapag nakakita ka ng ganito, okay, yan, ang basa dyan ay P or Q. Okay? Kasi itong V na to, ang basa dun ay or. Okay? So, let's have an example para maintindihan mo yan disjunction. Kunyari, yung unang statement, it is raining today. Tapos, yung pangalawang statement mo naman ay the sun is shining. Okay? So, let us say, itong unang statement, yan si P. Tapos, yung pangalawang statement mo naman, yan naman si Q. Okay? So, kapag gusto mong gamitin si disjunction, ang gagamitin mo logical connectives kapag kinunbine mo yung dalawang statement ay or. Kaya, it is raining today or the sun is shining. So, yung sagot dito, depende. Okay, kapag nilagyan niya ng truth value yung bawat statement, doon mo lang magagamit itong truth table na ito. Okay, sabi niya kapag parehas na true yung dalawang statement, ang pinakasagot ay true din. Okay, kapag yung unang statement mo ay true at yung pangalawang statement mo naman ay false, ibig sabihin yung buong propositions na yun ay true. Okay, kapag naman false yung unang statement at true naman yung pangalawang statement, yung buong propositions na yan ay true. Okay, kapag naman yung unang statement at pangalawang statement mo ay parehas na false, ang pinaka buong proposition na yan ay false. Okay, so magdidepende yung pinakasagot mo, depende dun sa truth value ng statement 1 at saka statement 2 mo. Okay, so ang kailangan mo kabisaduhin dyan ay ito. Yan, sa truth table kasi tinuro na natin kanina kung paano binuo itong pinaka-truth table niya. Okay? Okay, let's study the next type of compound proposition, which is inclusive OR and exclusive OR. This is type of OR, okay, ng disjunction. Okay? So, yung inclusive OR kaparehas lang din ng ano mo, OR mo o yung disjunction mo. Ang symbol niya ay capital V. Tapos, ang exclusive OR mo naman, ang symbol naman niya ay bilog na may plus sa gitna. So, paano mo ba siya malalaman yung difference ng inclusive OR at saka exclusive OR? So, sa definition, sabi niya, ang inclusive OR, kapag daw yung disjunction mo, okay, yung proposition mo na disjunction, totoo siya kapag isa dun sa mga proposition na yun ay totoo. Okay, ibig sabihin, kapag true yung isa, tapos pangalawang statement mo ay false, true pa din yun. Kapag false naman yung unang statement, tapos true naman yung pangalawang statement, ibig sabihin, true pa din siya. O kaya, yung dalawang statement na yun ay parehas na true. Okay, yun yung ibig sabihin ng inclusive OR. So, kunyari,
Example, I will go to the beach or I will go to the park. So, totoo siya kapag pumunta ka sa beach tapos pumunta ka sa park. Okay? So, ibig sabihin, true yun. Okay? Kasi sabi niya, diba, kapag both are true, so inclusive or. O kaya, isa sa kanila, pumunta ka sa beach pero hindi ka pumunta sa park, ibig sabihin, true pa din yung statement na yan. Yun yung example ng inclusive or. Okay? Kapag exclusive or naman, yung disjunction mo ay totoo lang kapag isa. Okay? Doon sa proposition na yun, ang value ay true. Tapos false yung isa. Pero hindi pwedeng parehas na value nung pinaka-proposition mo ay parehas na true o kaya parehas na false. Okay? Dapat isa lang doon para maging true siya. So, kunyari, example, I will have a coffee or tea. So, magiging true lang siya kapag isa lang dito ang ginawa niya. Okay? So, kunyari, if I have a coffee and not tea, so true yan. Kasi yung isa lang yung pinili niya, isang coffee, pero hindi siya uminom ng tea. Okay? O kaya, if I have tea and not coffee. So, isa lang din. Kasi yung tea ang pinili niya, tapos hindi siya uminom ng coffee. So, hindi pwedeng sabihin niya na, if I have coffee and I will have also tea. So, hindi pwede yun. Hindi siya magiging example ng exclusive or. Kailangan isa lang dun sa sentence na yun ay true. And not both propositions ay true o kaya parehas na false. So, ito yung truth table niya. Okay, ito yan. Ito yung para kay inclusive or. So, kung mapapansin mo, parehas din yan nung table dun sa may disjunction table natin kanina sa truth table. Ito naman yung truth table para sa exclusive or. So, kung mapapansin mo kapag sa inclusive or, kapag parehas na true, true siya. Tapos sabi niya, di ba, sa definition, kahit isa lang doon ay true, true pa din yun. So, kung makikita mo dito, isang true, tapos isang false, true pa din siya. Isang false, pero mayroon ka isang true, so true pa din siya. So, kapag parehas na false siya, false pa din yung pinakasagot niya. So, sa exclusive or naman, isa lang dapat doon ay true para maging true siya. Pero hindi pwedeng parehas. Okay? So, kaya kung makikita mo kung parehas na true siya, false ang sagot mo pag exclusive or. Kasi bawal, di ba? Sinabi niya doon sa definition. So, kapag parehas na false din, ang sagot mo pa din ay false pa din. Okay? So, kapag isa doon ay true, tapos isang false, so true siya. So, false, tapos true, true pa din siya. Kasi ang binigay niya doon sa definition, isa lang dapat ang true para yung buong proposition na yun ay maging true. Okay? Okay, let's study the next type of compound proposition, which is conditional statement, at ang symbol niya ay itong arrow going to the right. Okay? So, kapag nakita mo sa compound proposition mo ang ginamit na logical connectives ay if then, ibig sabihin yung statement na yun is a conditional statement. Okay? So, katulad nito, if P, then Q. So, yung sabi natin ng P and Q, that is a propositional variable na ginagamit natin para sa mga propositions natin. So, kapag may nakita ka logical connectives na if then, dun sa sentences ng compound proposition mo, ibig sabihin, yung example na yun is a conditional statement. So, ito, okay, maiintindihan mo lang yung buong definition na yan na kapag yung P mo daw ay true tapos ang Q mo is false, yung buong statement na yun ay false. Kailangan, para maintindihan mo yan, makita mo yung truth table. So, nasa susunod na slide yun. Okay? So, pag nakikita ka ng ganyang symbol, okay, P, okay, implies Q. Ibig sabihin yan, yung arrow na yan, ang basa doon ay implies. Okay? So, P implies Q. Okay? O kaya, if P, then Q ang pwede niyang basa sa kanya. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng conditional statement. So, ito, yung mga nakikita mo na yan, yan yung mga pampagulo kapag nagbabasa ka ng mga conditional statement. If P, then Q, pwede din siyang basahin na P implies Q, o kaya pwedeng if P, comma Q, o kaya P only if Q, o kaya P is sufficient for Q. A sufficient condition for Q is P. So, Q if P, Q whenever P, o kaya Q when P. Q is necessary for P. A necessary condition for P is Q. Q follows from P. Q unless not P. Okay? So, kapag yan yung mga usual na nababasa mo, lahat yan ay kaparehas lang ng if P, then Q. Okay? So, kaya niya ibinigay yung mga
conditional statement na ginagamit na logical connectives na yan para guluhin ka kapag nagsasagot ka ng mga problems sa topic na ito. Okay, so let's have an example para maintindihan mo. So kapag if it is raining, then the ground is wet. So this is a conditional statement kasi gumamit ka ng if, tapos gumamit ka rin ng then. So another example, if you study hard, then you will pass the exam. So this is an example of conditional statement kasi meron kang if at saka then. Okay? Also, dito sa definition ng conditional statement mo, sabi niya yung unang proposition mo, ang tawag mo doon ay hypothesis or antecedent or premise. At yung pangalawang proposition mo naman, which is Q, ang tawag mo naman doon ay conclusion. So, kaya ito, ang tawag mo dito ay hypothesis, yung unang sentence niya, tapos yung pangalawang sentence naman niya ay conclusion or consequence. Okay? So, this is the equivalent truth table ng conditional statement natin. So, alam nyo na yung pagbuo ng P at saka Q dahil tinuro na natin kanina. So, ito yung kailangan nyo lang kabisaduhin. So, kapag yung unang proposition ay true at yung pangalawang proposition mo daw ay true, ang value daw nun kapag conditional statement, true siya. So, kapag yung unang proposition mo ay true at yung pangalawang proposition mo naman ay false, so, ibig sabihin yung buong proposition na yun ay false. Kapag naman yung unang proposition mo ay false, tapos yung pangalawang proposition mo ay true, ibig sabihin yung buong proposition na yun ay true. Kapag naman yung unang proposition mo ay false at yung pangalawang proposition mo ay false, ibig sabihin yung buong proposition na yun ay totoo. Okay?